So, update part ko sa Davao City na nangyaring sunog dito sa may Barangay 21 Dasi, Piapi Boulevard, Davao City. So, ito ay nangyaring sunog kagabi around alas 5 no, ng hapon, magtatakip silim magagabi. Tapos ang vlog natin dito is umabot tayo ng mga alas 7 na, pero yung sunog dito kagabi hindi pa rin siya na fire out, like ongoing pa rin yung status. Tayo umalis dito, so ulitin ko, nag-vlog ho tayo dito around mga 5:30, I mean mga 6 rather no, alas 6. Tapos yun, umalis tayo ng hindi pa siya under control, hindi pa siya fire out. So matagal na tapos ang sunog no. Matagal, medyo pahirapan din kasi yung pakikibaka, pakipagdigmaan, pakipaglaban ng mga kabumbirohan natin sa apoy no, dito sa mga kabahayan. Kasi nga light materials. So tama yung mga nagsasabi diyan na akala ba nila daw ay mayaman ang Davao or malinis o ano pa man na mga akala-akala nila. Well, Davao City still located pa rin ang Davao City sa Pilipinas. So pag sinabing Pilipinas kasi sa totoo lang, one of the most common na bagay sa ating lugar sa Pilipinas ay yung informal settlers. Informal settlers, distress areas, gaya nito. So marami itong halos lahat ng mga malalaking syudad ay merong ganitong mga setup, no? Kahit nga sa mga maliliit na na mga munisipyo lamang, mga maliliit na bayanan, di ba? Mga small towns, dami ko napuntahan. For example, mga Batangas for example sa Batangas, alam niyo yung familiar niyo ba yung Tuwi? Familiar niyo ba yung Balaya ng Batangas? Familiar niyo ba ang Nasugbo? So example lang yun, yung mga lugar na yun medyo may kaliitan lang ng mga small town lang talaga yun, no? Mga rural areas, pero may mga nakikita tayong mga ganitong area. Hindi man ganito kalawak, kalaki, karami, pero meron. Anyway, so tayo dito, part 2 sa ating update. Kumbaga, pakita ko sa inyo kung anong hitsura, ano yung pinaka latest dito na sitwasyon. So 400 kabahayan ang nasunog, natupok. So ibig sabihin 400 families. So 'di ba, sobrang daming bahay, sobrang daming pamilya sa loob lang ng napakaliit na space, sa napakaliit lang na land area. Na tansya ko dito, hindi to nasa mga kalahating hektarya lang. So hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung basta kalahating hektarya. So ipapa-aerial shot natin. So yun yung itsura ng paligid kung saan tayo nakatayo ngayon. Ito ay siya na parang aisle na tulay, footbridge, ganun. So itong lugar na to dito, na siya, no? Like hindi na siya kalupaan talaga dapat. Ito ay shoreline, seashores. Pero syempre, hindi naman zero kayo yung mga hater kasi dyan sa mga anti-Duterte, galit na galit sa mga Davao, mga taga Davao, galit na galit sa Davao City. Aralan nyo kung bakit merong informal settlers sa ating mga malalaking syudad sa Pilipinas. Pwede ko namang sabihin sa inyo ngayon, pwede ko i-enumerate, pwede kong i-tackle up, pero kayo nang bahala dyan. Magtrabaho naman kayo para sa inyong ikakatalino, di ba? Researchers ito, diba, mag-time, hindi yung puro Tsaka ang mahirap kasi sa inyo, mga bobo na kayo, mga anti-Duterte, mga anti-Davao, mga Davao hater. Hindi na kayo malulunasan. Kahit paanong facts ang i-feed sa inyo, ayun yung paniwalaan nyo, kasi yung narrative ko ninyo iba. You keep on believing with your own lies. Wala nga kaming magawa dyan. So ito lang para sa mga nasanugan dito. Ito yung itsura ng inyong lugar. So nakalungkot, pero
Ganun talaga, no? Pagka ganitong area, dikit-dikit ang bahay, lightweight materials, made of ang mga bahayan. Kaya hindi talaga malayo. Expected ha. Hindi na sa Davao City ng mga informal settlers area. Kahit kayo dyan na nanonood, if ever meron man, no? Na may pamilya, may nakatira dyan kayo sa mga informal settlers area. Huwag nyong i-expected nyo na talaga to. Mga establishment nga, yung mga private property na dalubhasa na yung may mga gwardiya, no? May mga naka-assign sila dyan para sa fire, no? Mga fire scenario, fire cases or mga fire accidents. Meron na silang well-trained na sila. Susunod pa nga rin yun, eh. So lalo pa kaya sa inyong mga kabahayan sa mga gatong lugar na ang mga tao wala ibang ginagawa kundi magtrabaho, busy sa buhay-buhay, di ba? May trabaho mga nakatira dito ha, hindi to kagaya sa, hindi ko na lang banggitin, no? So hindi kagaya sa slums of ibang lugar, no? Sa Pilipinas na nakakatakot siya puntahan kasi nga maaaring magrupuhan ka sa gilid. Mga tao kasi doon tambay, walang trabaho. Tapos pag may bago lang yan, nandilihin siya. Sarap buhay ng mga dogi, oh. Hindi kasi na problema to, eh. Problema ng mga dogi lang yung kung paano gwardiyahan ka ng mga bahay mula sa mga intruders. Diba? Napakalit na space. 400 houses ang natupok kasi light materials. Kapila na mo na sugan rin ako, eh. Wala na yun. Kaduhan na. Kaduhan meron pa. Dari sa Picas. Kaya wala mo balayan. Kakanin likod, ane. Wala mo balayan. Kaduhan ni Balios. Ang sunog tong una, 2022 ba to? No, February daw. Dari, kalimutan ko, eh. 2020, okay. Asa ga start ang sunog? Nga portion dito sa Tumayo. Wala na balay na pagdagot. Dara, yata. Asa na kanang Nakuha niya ang bahay daw. Nakapink, yata. babae nga nakapink kanay payong? Nga murag ka ng nay babae nga nagpurong og kwan, blo? Oo. Diya gasugod. Dara, saka dara. Saka makabilo. Kila basig di man nimo collapse, no? Pero kaning balayan wala pa ni ka sunog. Agi na. Gina. Subot pa sa botlik on kay ni, no? Yan ba kay Kuan naman, eh. Di Kuan man, eh. Skin coat pa, eh. Pintura raw may nakuha na, eh. Okay. Iplasteran pa man, usab. So ang mabungkag ani linog ra, no? Linog kay na siya pattern sa mga cracks. Okay, ligong gid ni. Pero unsay advice sa inyo sa kwan? Unsay advice sa wala mo gi-advisean sa DOH o sa pana sa fire safety o uban pa nga makawa mo diri mo bakit kay mura din sa safe. Or wala advice nga i-demolish ang balay ana. Kay kaysa ang pagkabalo manggod pag ina nga sunog kanang murag gina gud kanang kana mandatory sa otoridad na pang kay basig ang mga silingan ba madatugan. Mayor kay wala ra. Grabe na, so asa nyo na safe? Asa kana Pero pati sila lang kabuok. dako na iya ha nga balay, no? Taas po na, taas pa kaya sa mga. Grabe, no? Dili, nauna to, primerong sunog. Asa? Ang singatop, kana, padera po nabili na na. Asa mo itong bagong sunog, no? Last year, no? Oo, muna. Itong dili, itong pinakauna yun. Okay. Para bilhin niya, nanireklamo kay Linog. Suma na nga, gihimong scene na lang. Okay. Bali, o yung na-save nga gamit? Bata. Okay, bata yun, importante. Kaya sa bata, pero ang uniform sa bata, wala. Api na kasunog, pero sinina na kukuha mi sa partner, pero ang mga shirt, panty, brief, wala. Kira na, makita na, dahil sa ano, kayang do rin kung makakorta na pohon. Ang kanang kuan, nang lisod ka ng mga papeles, credentials, Pero nakuha mo kapili. birth certificate, na kuha. May, pero kaya pa iba nabili. Asa din mo itong pagkasunog? Di ba dito mag-start ang sunog, no? Siyempre, layo-layo mo diri, Kaya layo kanya, kaya kung wala man diri akong partner. Nya diri ang kansa ko papa. Siyara ko isa. Ang wag ko sa ko ang magulang. So po, siyara ko isa. Kuha dito, napod siyang ugangan. Napod sa ko ang ugangan. Kasi ang mama. Di ba po'y tao diri. Bali, pagkasunog dito, nara ka diri, Wala, duty po ko. Ay, joty ka. So, Banda mong ay, oh. Bilas gano'n. Duty ko. Maugyo kay kunala ka diri, ano?
Huli na ko. Ang sunog pero wala na siguro. Kani. Dili ka nang dira. Tinog ka na naka t-shirt nga kuha. Ay di, murag na may 200 danas diri. Kani sa harangan pa. Dari ka nang nay solito. Diyan lang niya kay mga may mga bumbiro dili sa saka. Okay, ibawalan na no. Mas gawa to. Pero at least napakay nasalba sa mga bata, ng mga birth certificate gamit sa pilis. Bro, saka dio. Para dili lang mo kay dira nang pud diri. Okay, sige, saka na ko. Ayo si Kwan, unsay abis makuha ninyo sa LGU? Unsay makuha? Balay, lote. May klaro. Kay dati man gud basta murag naka-vlog ko diri sa unag na inasunog murag last year ra gito. Dahil na to mas takot tong dati. Last year o kuan. Last day karon nga pila na nakasunugan na pa na ba isla. Basta kay ang ang gihatag ato nila murag na daw murag ano lang financial tapos mabalik sila or magpa-relocate ana. Kamo asa mo? Ha? Bayan na ni dalan. Ang dalan kasunog ato mo ni dalan. Oo. Kung may nalulukit diri, Murag ka nang gibahin ba na katong mabawasan gid katong mga nasa dalan mga agihan matanggal gito siya. Ako bilang balay ana. Dili ana anak ko. Okay. So walay offer gid si mayor atong LGU nga kuan relocation. Wala. Wala na mga materialis lang. Wala. Na ima. Ano ba nang kuan lang. Ikan lang sa ayuda lang. Ayuda lang yun, no? Financial. Unsay tawag ka dira koy kanang ingon sa squatter daw o slums, unsa ba informal settlers? Kay kung squatter man gud ang pagkasabot sa squatter kay kanang naitag iya ba nya gi-squat. Example kanang diha sa may kanang ano ila konsumhe ana ba? Example sa kay kung abot ani nga dala ni Bakriya. Ang ginasya ko sa yar boulevard. oh isayar na no. Awarded na no. Oh, so diri wala pa mo ano dito tutulo. Diri Wala ka ni dala ang ibig ko na tao. Hindi ko man Kanan ko diri. Dalan ko lapam diri sa. Lapukan kanang ano? Pag kami ang nag-develop diri. Sumurag ka pa pinakauna no. Ayun yun. Kuha naman niyo, kanang dagat naman diri, di ba? Asang ano, asang inyo hang evacuation area? Ang mga taga diri katong walay maulian. Gym dia lang sa gawas. So kami kuan ako magawa kay dito sa yang mama. Ikot man dito, pwede mo kuan dito eh. Pwede good na ikot man. Ano na lang pagiging kay di pwede mo diyan. Gitu. Ako yataka ko. Ako maportahan. Okay, tama. Basta ilang ilang libangan, ihian, no? Tama gid ano, bantay sa. Mane, last year sa mga nasunugan. So wala pa nimo nagamit, no? Tapos ito papi kuan yun panghatag din ko tong kumbaga murag kuan ba na tawagan na Ingatan niyo? Barangay ID. Barangay. Opo. Ay, ito pagkasunod dito yung primero. Mga nagyatag. Ano, isa na ngayon? For intake and validation. Okay. Kani murag kanang kansya kupon, murag kanang claim stub ba. Basta namoy kung namoy inana kamo ang pinaka priority. 23 dito last sunod ko eh. Di ba 2023 lagi sa mga naka-vlog ko ato diri Sa lagi sa mga February 25 2023. Ngayon, kita na ko sa ulo dito. Ito din, ano ba rin mo ni? Ano bang? Sige nga ning nagawa nga validation niyo. Pati kapayas wag ipasaylo. Sige kuya, mag-vlog ako diri koy.
So yun ang ang gantong kasi setup pagdating naman sa ayuda no. Ang in fairness naman sa Davao City, pagka may mga sunog ganito, sa totoo lang Davao City ang pinaka masasabi ko talaga na pinaka mabilis rumisponde no. Kumbaga calamity responder talaga itong Davao City. Kita niyo naman kapag hindi lang Davao City ang kailangan sinusuplayan ng kailang mga goods, ng mga ayuda o ano pa matawag yan, ng mga tulong no. Ayuda kasi yan temporary, di ba? So mabilis ang Davao City diyan no. So kagabi nga meron silang natanggap ng mga food packs. Hindi yung food packs na lang yung lang bara-bara, talagang Jollibee. Oo. So although afford naman natin lahat mag Jollibee, pero siyempre during calamities, during mga sunog gaya nito, wala namang ang iba diyan, wala talaga napulot na pera no. So walang pambili ng pagkain, although may mga pamilya din naman kahit paano, pero nasa evacuation center sila, evacuation area, so at least nakatanggap sila ng disenteng pagkain. Tapos medisina, gamot, damit, mga ano-ano pang mga kagamitan para magamit nila for the meantime no, habang sila ay nagsisimula ulit na bumangon. So pagdating naman sa relocation site, relocation area, so far wala tayong masyadong naririnig na may mga nasunugan dito sa Davao City na nare-relocate. Although ako parang in some point nabuhayan ako ng loob no, or dugo o ano ba tawag diyan. Ako parang nagkakaroon ng hope dito sa bagong Duterte na politician natin, si Rigo Duterte, itong acting vice mayor ngayon ng syudad, na first city councilor naman siya no. Kumbaga siya yung pinakamaraming boto bang nakuha, si Rigo Duterte. So narinig ko lang super quick lang na narinig ko lang na portion ng kanyang statement no, or parang plataforma. Sabi niya na priority niya rin ang housing, housing development, basta housing no, yung mga relocation. So siguro daw dahil bata lang itong si Rigo Duterte no, Gen Z, like mga 20s. So siguro lumalaki siya dito sa Davao City na parang nagiging normal or common, or parang nagiging common na sa kanya ang mga balita ng sunog. Like hindi na siya bago, hindi siya surprise, hindi na siya shocking no. Like oy, sunog na naman, di ba? Parang na naman, ibig sabihin paulit-ulit, palagi-lagi. So siguro yun ang kinalakhan ni acting vice mayor ng Davao na si Rigo Duterte, kaya narinig ko sa kanya, isa sa kanyang advokasya ang pag-relocate sa mga tao or housing development. So siguro para ma-relocate itong mga naninirahan dito. Pero alam niyo, sa totoo lang, nung huli kong punta dito like 2023, yan nga yung may sunog dito, at naitanong ko sa mga taga rito, sa mga taga Davao, mga nasunugan no, kung ano ba yung prefer nila dito sa relocation, dito sa nasunugan, babalik ulit sila titira, or doon sa relocation site. So may ilan, isa dalawa yata yun sumagot. In fact ang isa pastor ngayon no. So pipiliin niya daw dito kasi dito daw yung kanyang congregation mo, dito sa titira. Kumbaga parang mas malapit daw sa syudad, mas maraming tao, mas accessible. Di bali daw Islam area, di bali informal settlers area, basta accessible daw sa lahat ng hospital, shopping mall, public markets, universities, eskwelahan, lahat no. So very accessible daw. Samantalang kung doon daw siya sa pinaka malayong lugar, syempre expected natin yan, ang relocation site ng Davao City ngayon na matatagpuan mo yan sa medyo mabundok na bahagi ng Davao City. Gawa nung mahal na kasi ang property sa Davao. I mean, mahal no. So alam naman natin na economy, grabe ang ang pagtaas, pag-improve no. Kaya yung mga property, mga real estate property sa Davao City mahal na. Kaya kung meron na silang mabibili, ma-acquired na property para gawing relocation site sa mga nasunugan, or hindi na kailangan antayin na masunugin pa no. Bakit pa? Kung pwede naman na maglipat na sa mga nakatira dyan sa slum area, sa mga gusto nang lumipat, makapaglipat na. So ang maganda sa Davao City, dito no, pagdating sa mga ganyang bagay, ang mga Duterte, yan sila yung leader dito sa Davao City, yung LGU, sila, very considerate. Binibigyan nila option, choices na ang mga tao. Kumbaga may free of choice, may free will pa rin silang mamili. Kung babalik kayo dyan or tatanggapin yung pera para mag-settle o mga ganong bagay no. Pero talagang laging pinipili ng mga taga rito is bumalik sa kanilang mga tinitirhan, mga bahayan, knowing na alam nila naman na very risky ang lugar nila sa sunog, very prone. So ngayon kayong mga tatanungin kayo dyan, ito sabihin natin, ipapalagay natin, let's say let's put our shoes,
let's put our feet on their shoes. So, parang gano'n. So, ipagpalagay natin tayo yung mga nakatira dito, no, tayo dito. Wala tayong, sabihin natin na sa mga malalayong lugar ho tayo, mga taga Davao del Sur, Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, nabanggit ko na ba? Okay, so malalayong lugar ng Davao City, probinsya, o hindi lang Davao City, no, marami din tayong mga na naririnig no, ng mga taga rito na nangungupahan, hanggang dito na nakapag-asawa, dito na, naninirahan ng mga taga Agusan del Sur, Surigao, areas, ng mga taga Soxargen din, no. So sa tingin nyo, pag kayo andito, kayo nakatira, siyempre, kahit pa sabihin natin informal settlers, okay din naman ang komunidad dito, hindi naman delikado na talagang nagsasaksakan, nag-aawayan, nagbabalahuraan, mga nagnanakaw, wala. In fairness sa Davao City, that's one thing talaga na ako napapahanga at proud ako sa sarili ko as Davaoenyo. Dahil nga sa every time ako yung nagbablog sa mga lugar na ganito, na ako yung napupunta. At first, medyo kabado, like, kasi hindi ko kabisado, hindi ko alam, hindi ako sure, no, kung anong meron, like baka ako'y sisitahin, baka ako'y pag malaman na ako'y dayo, hindi ako taga rito sa area na ganito, baka ako'y pagtripan, di ba? Pareglahan ba? So ang maganda nung napunta ko dito, peaceful pala. Oo. May may ingay lang dito kapag Sabado at Linggo, walang trabaho yun walang pasok. So nakatuwa, no? Kaya pala mayaman ang Davao City, malaki ang GDP. Kasi ang mga tao very productive. Kahit pa dito sila nakatira sa mga informal settlers kung tawagin, pero very productive ang mga tao sa Davao City. Yan ang tandaan ninyo, ha. So, yan, kakaiba talaga ang pag-raise ng mga Duterte sa mga taga Davao. Iba talaga ang kailangang pagdisiplina. So, mga tao nakatira dito, may trabaho, no? Mga estudyante, nag-aaral, may mga ginagawa din kahit paano hanap buhay. Hindi man siguro kasing ganda ng mga trabaho ng iba, hindi man kasing laki ng sahod na natatanggap gaya ng iba, pero at least may trabaho itong mga to, may mga pinagkakaabalahan. So ano masasabi nyo dito ng mga taga Davao, no? So sa tingin nyo, wala talaga silang choice. Meron naman ako ng mga narinig din kasi dito na wala silang choice kundi bumalik ulit sa lugar na ganito kasi wala silang ibang mapuntahan, walang relocation. So ang pagkakaalam ko sa relocation, mahal nga daw talaga ang lupa sa Davao City na pwedeng paglipatan ng mga taong naninirahan sa mga distressed areas gaya nito or informal settlers. So yun lang, ha? Let me know in the comment box, no? Pulso ng bayan, mga nanonood dyan. Hindi mga taga Davao, no? Welcome kayo mag-share na inyong opinion at kuro-kuro. Ano sa tingin nyo? Bakit kaya walang Davao City is napakayaman ng Davao City. 5th wealthiest city in the Philippines in terms of GDP. So, ibig sabihin mayaman, ganun, no? Wealthiest city. Siya ay alongside with Quezon City, Makati, City of Manila, Taguig, then Davao City. Pero hindi tayo siyempre makasagot din yan sila kung kulong si Mayor Baste, acting Mayor Baste, and the acting Vice Mayor na si Rigo Duterte. Siyempre sila yung nagiging natin, sila yung namamahala sa syudad natin for the longest time. So sila yung nakakaalam sa problema. Although siguro meron naman mga information available sa internet, no, hindi ko lang siguro nakita, nahanap. So ako, curious din ako dito ngayon, bakit kaya, no, despite sa sobrang yaman natin na syudad, bakit hindi tayo makahanap ng napakadaming mga tawag nito, informal settlers. Bakit tayo makakuha ng mga lupa, no, para mapaglipatan sana ng natin, ng ating mga kababayan, mga nakatira sa mga gaya nito na mga lugar, diba? So yan ang aking katanungan, genuine ho yun, hindi ko yun alam, although sige mamaya assignment ko na rin yun para masagot ko yung ganong katanungan. Bakit despite of being wealthiest city, one of the wealthiest city ang Davao City, bakit hindi pa rin natin afford na makabili ng property kahit ba gaano ito kalayo sa pinaka urban areas of Davao? At least meron ba, no, na mailipatan sila. So mamaya assignment ko yan, search ko. Kayo naman dyan, pwede kayong pwede kayong sumagot sa comment box. So okay na tayo dito, ha, we're done, and naipakita ko na sa inyo ang ganap, yung pinaka after effects ng sunog ito sa Piapi, Barangay 21, Dasi, Piapi Boulevard, Davao City. So thank you for watching. Mag-ingat, ha, paulit-ulit ko itong paalala sa inyo na lalo sa mga nakatira sa gaya nitong mga lugar.
na ang mga bahay ay dikit-dikit kasi nga informal settlers, slum area. So sana ay ano no, sana ay mag-iingat kayo lagi kasi kawawa yung inyong kapitbahay, nag-iingat. 'Di ba? So kayo, ano lang, paingot-ingot kayo diyan, 'di ba? So ang inyong mga pagiging ano, yung inyong story sa word pero pagkadanghag, madamay ang uban. Thank you at ingat lagi. Sige, ano pa tayo dito? Aerial.